Kuta na si Kabeng Roger. Kabeng Nalon, di ka nakabili. Lahat naman ng paradahan, mahal. Lahat naman ng paradahan, mahal. Di ka talaga makakabili. Nakabili ka na, no? Isa. Magkano? Saan na? Doon na, tinaas na na. 4,700 ang nabili ni Dani. Kahapon, nakabili din si Dani ng dalawa sa'yo doon kahapon. Sinalon, walang nabili kahapon. Wala din ngayon, Lon. Wala ko na, mahal kayo. Baka nagutulog ka po dito na. Tatlo lang lahat ang baka na nabili ni Nalon. Slow down talaga si Nalon ngayon. Ilang buwan na rin slow down si Nalon sa pamimili. Pahabol si Nalon, nakabili ng isa. Magkano yung nabili mo, Lon? 4,500. Tinambayan niya ang ating ahinti, oh. Kabili si Nalon. Hindi na zero si Nalon ngayon. Good morning once again mga kaganang buhay. Dito pa rin po ako sa Canlaon Livestock Auction Market, Negros Oriental, kung saan po malapit lang ang Canlaon Volcano. At every linggo, every Sunday po ang auction market dito. Nag-uumpisa po ng kahit alas 2 ng umaga, pero kami kanina dumating 3:57. At nakabili na po kami as of now ng 8 baka. 8 baka na ang aming nabili. At antabayanan pa po ang aming pamimili dahil ngayon pa lang po ay alas 6:30 ng umaga. Baka meron pa pong dagdag na mabili ang ating mga kabiyahe. Patuloy pa rin po nating tutukan ang pagsipat at pamimili nila. Welcome once again dito po sa Canlaon Livestock Auction Market, kung saan medyo volume din po ang hayop dito po na ating masisipat. Kanina po ay umambon-ambon kaya sumilong po muna kami. Ngayon po ay medyo okay na. Medyo tumigil na rin po ang rain shower. Si Kabeng Roger, dito pa po. Nagkapi pa si Kabiyahe. Tututukan natin ang pamimili ni Lilan kung saan nakabili na siya ng dalawa. Dalawa kay Dani na pala ang nabili. Tapos 4 kay Kabiyahe. 8 pa lang. So kung may madagdag pa, dagdag pa tayo. So ngayon maliwanag na ito yung nabili ni Kabeng Roger, oh. Na pinag-isipan niyang mabuti. Buka daw pong mahal ang bili niya dito. So nadaog niya po ng 108. Medyo mahal daw po ang pagkakabili niya. Kaya medyo sumilong po siya at minuni-muni ang kanyang presyo na nabili kasi 108. Manipis po pala yung isa, oh. Oh no! Yun. Kasi maliwanag na, pwede na nating makita. So kung 50 mil at saka 58, ayun. So kahit makapamasahe lang po mga kaganang buhay, okay na. Okay. So, ganun talaga. Sa sarap ng pagsipat, minsan magaling yung ahinte, abay napapauo ka. Pero di naman daw po malulugi. Wala nga daw sigurong kita. Ginansya. Pero okay lang kahit pamasahe. Pero syempre hinihits talaga nila na may maginansya. Para kung may matalo na ibang baka, mababawi naman ng ginansya mo. Kaya hindi dapat na puro pamasahe lang yung i-achieve mo sa pamimili. Kailangan may sobra para may pangtapal doon sa malulugi. So as of now, mga kagandang buhay, nakita natin medyo maraming kalabaw. Gawa ng mataas nga ang presyo. So sa mga suki namin dyan sa Luzon, sa mga tumitingin-tingin po sa mga ating mga vlogs,
At nagmomonitor po sa pamilihan dito sa Kalabaw by siguro pag ganito lagi na mahal ay hindi po mabibili ang mga kalabaw. Si Junjun Parar po ay wala, hindi namili ngayon. Siya lagi ang nag-harvest dito ng mga kalabaw pero wala din siyang biyahe ngayon sa Luzon gawa nang naglulugi nga dahil sa mahal ang presyo. So bumibili lang siya ng mga pangkatay sa lamisa. Yun po ang pagkakarinig natin. Dahil tama nga naman po, kaysa magbiyahe ka na magbiyahe, na maglugi na maglugi, mas magandang wag mo na magbiyahe. Para hindi nasasayang ang pagod. Kaya napakaganda pong option yung sariling lamisa talaga mga kagandang buhay. Kung hindi na kaya po na pagkakitaan ng hayop doon po sa malalayang biyahe, kahit dito na lang po sa lugar kung saan po namimili ka rin. Konti lang ang expenses, konti lang ang pamasahe po na ipapatong. Kikita lang ng konti, okay na. Dahil biyaheng Luzon kasi sobrang daming swelduhan, ang expenses sa pamasahe mataas, mga permits. Kaya si Jonas, Jonas, marami ka nang nabili? Ito po ang katunggali lagi ni kasamang Roger. 10 na nabili. Ano yun, kalabaw baka? Kalabaw ang concentration ngayon ni Jonas. So Jonas, medyo mura siguro ang kalabaw ngayon? Mahal daw. Ang dami pa Dami pa Jonas, walisin mo na lahat ang kalabaw. Wala lang pera. Samahan daw ng dustpan, sabi ng ahente. Walisin mo na lahat yan, ikaw lang namimili Bagsik dito si Jonas po sa pamimili. Patigasan sila dati ni Kabeng Roger, sunod-sunod din siya sa mga mahal na presyo. Kahit batikan ka pa kung gusto mong labanan ng mga baguhan, disgrasya po. Kaya kailangan may pagkakaisa din ang mga kapwa behiro. Ang dami dito Sir Mar na kalabaw, di nga lang po malabanan ang presyo. Hayaan nyo po pagka medyo bumababa ang presyo at kayang pagkakitaan nila kabiyahe, ay bibili tayo ulit, magpapakatay po sa inyo. Si Kabiyang Winnie, kahit dun sa bundok siya bumili nung mga nakaraan, mula Disyembre, disgrasya si Kabiyang Winnie sa kalabaw. Yung tubo niya sa baka, napunta lang sa pangtapal niya dun sa kalabaw. Malugi niya sa kalabaw. Ano muna tayo, laylo muna tayo sa kalabaw, mga kagandang buhay. Walang buta-buta ito. Hindi daw ba ako nagbuta? Walang buta. Nag-a-allergy po yung aking paa sa buta. Kaya yung ganyan lang. Crocs lang po para safety sa dulas. Yung iba nagbabayad na tapos nang mamili. Actually tayo, kuta na tayo. Pero kung meron pang mabili, syempre para sa susunod na biyahe. Pero kuta na po. Puno na yung ating truck, so pipick upin na natin yung yung mga nabili ni Kabeng Winnie dun sa bundok. Sa Emporium po si Kabeng Winnie ngayon. Kaya di natin alam kung makakabili na. Pero may mabili man siya o wala, kuta na po ang ating pangarga. Biyahe na po tayo bukas. So di ko lang po alam kung pupunta kami ng Dawis ngayon. Ang dami pong nagme-message din na sa atin kung kailan tayo makapag-vlog sa Dawis. Kasi marami ding mga ahinti doon, mga suki natin na nag-aabang sa atin. Steve, kamusta na yung katay mo December? Malaki sigurong tinubo mo, Steve, no? Kala ma'am, average. Average! Yan ang gusto ko marinig. Hindi logi si Steve. Di ba? May nabili ka na ngayon? Wala pa ma'am, there are some cows that I tried to haggle. Late ka na kami, nakawalo na. It's better late than never, Steve. Yan. Sana makabili pa. Ta natin sila lilan. Kaya yun nga ang sabi ko sa inyo, confident na yung team natin eh. Dahil may nakadagdag na sa ating team na taga-sipat. Titingin-tingin na lang kay Lilan yung, yung mga dati niyang kasamahan sa trabaho ba.
Oh, nakapunta siya at nakapasok dito sa Team Kabiyahe. Ang mga kababayan natin sa Kalibo, mga kagandang buhay, dami na nila rin. Dami na nilang nabili rin. Nakalihera na rin sa tabi ng truck ni Sir Junjun. Kaya ganito po dapat sa negosyo, no? Kapag meron tayong negosyante na nakikilala, sino pa ba magdadamayan? Ngayon kilala na natin sila, pwede na natin silang tulungan sa pagkarga ng truck nila, ng mga hayop nila, o kung ano man po mga pakiusap nila ba. Ganun talaga dapat. Oo. Tapos yung mga sa presyuhan naman, hindi ba price war. Kaya para mapanatili po na maganda pa rin, nakikita pa rin ang bawat isa, kaibiganin natin ang bawat isa. Huwag nating ituring sila na, oo, competitors natin sila. Pero friend competitors. Para ano pa rin, asenso. Maghilahan kayo para sa asenso. Hindi na maghilahan kayo para hindi na makapagpatuloy ang isa. Ganun po magandang mindset. Oh, magkarga na! Ting, 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 ting! Sabi ni Biyang Dani. Kakarga na si Dani ng 8 baka. Yan po yung mga nabili natin. Kakarga na natin sa truck. Malaking bagay po kasi pag may sarili tayong truck, nakakatipid na tayo. Kasi 500 pesos, 600, ganyan po bawat isa yung pamasahe natin pag nagkarga tayo sa ibang truck. So kay Sir Rico, kay Sir Farmboy, ang sabi ko po kay Kabeng Roger, wag mo nang utangin yung yung 10-wheelers mo dyan na isa kasi wala pa ako pang down payment. O kasi may gusto pong ibenta sa atin si Sir Farmboy, ang kaibigan po natin ng mga bigatin. May gustong ibenta na isa, interesado naman si Kabeng Roger. Pero sabi ko, Kabeng Roger, dami nating construction ngayon, dami nating kapital na ilalaan sa construction natin, kaya magunos dili ka muna. Sabi naman ni Kabiyay, papautang daw ni Sir Farmboy. Pero siyempre magbabayad pa rin tayo. Kaya sa negosyo po, matinding analyzation din sa capitalization natin. Hindi pwede na basta-basta ka na lang or hala-hala ka na lang, maubos yung puhunan natin. Oh no! Ito po kay Sir, din ito, Sir Atong. Yun, ang dami din nilang karga, oh. Yun na. Si Lilan po, bulong-bulong po dito sa mga ahinte. Personado niya rin po ito. Boss, good morning! Ayan po, paborito nating, komprador. Marami nang nabili, boss. Makakapuno. Hindi pa. Maaga pa. Alas 7. Wala pa alas 7 eh. O, si Lilan, oh. Diskarte lang, Fight! Kanina pa binabalik-balikan ni Lilan tong ahinte, oh. Di pa rin binibigay yung niya. Kambang-kambang. Di mo pa rin nakikiliti yung ahinte niyan? Magkano daw talaga to? 9.5 ayo ko. 2. Padugang po siya. Sinalon kanina, 90 lang ang niyan. Tulong pa nga ako ni ayo. Oo, magkano ang ayo mo nito kanina? 9.5, 90 kay Kabeng Nalon. Pero maganda ang katawan. Pero tamang-tama na yung mo. Tawad mo dito na 90. Pag tumaas pa yan, naku, mag 50 mil na yung isa. Wala na. Mahirapan ka na. Oh no! So, hintayin mo na lang na mag-oo siya. Para may nakabantay rin, oh. Kabantayan yun ni Bossing na... Saan ba yung ahinte? Yung kabaka. Duwa mo ko siya sa giyasin. Punyuntahan pa niya kung payag. Kasi tayo cash to cash, kaya napapapayag natin sila, basta wag lang utang. Ganda na yung katawan nito. Kanina ko pa ito nakitang umaga eh. Natawaran ni Nalon eh. Sana si Nalon may nabili na?
So ngayon po sa sipatan, ewan, anong nangyari kay Nalon? Wala halos talaga siyang nabibili. Siguro hindi oras ni Nalon ngayon sa sipat. Mga ilang buwan na po. Sumasama siya rin sa mga auction market. Andun si po sa may restaurant. Pero walang nabibili. Minsan may nabibili rin. Mga ilang piraso yung nabili ni Nalon doon sa nakastock natin? Meron siya doon? 4 siguro. Mga 4. Oo, 4 o 3. O gano'n na si Nalon ngayon ka, ano po, bagal bumili. For 95,000. 90K yung tawad dito ni Nalon. Pero kanina pa lang madilim pa, yun ang tawad din ni Lilan. So, ito ang may-ari lang. Margin. Dito. Dito anak. Si Danny lang mag-isa doon nagpapakyat, oh. Hindi ba mga suplado yung ating mga baka? Yan kaya ni Danny, siya lang mag-isa. Oh, ayan si Bonnie. Natulong. Sabi, mabait ang ating mga nabiling mga baka. Sinihintay mo lan? Anong desisyon? Wala ko, dugaya man to hanak. Pero pag pinapadagdagan ng 2,000, maging 97. Ayaw mo na? Sakto ra gid akong hangyo Oo, sa. tama lang, tama. Yeah, malulugi ka. Dugang ni Pero alam mo ba na mabigat itong baka ito? Sulit. Gulang man. Tigulang, ano na ba, may edad. Tapos maganda ang katawan. Puno. Slim puwet. Oh. Kaso lang yung puwet niya, hindi masyadong kalakihan. Pero mga ganitong tamanyo, maganda na ito pag may sarili tayong meat shop. Guwapo gani karne gulang man manitib. Manitib. Matatanda. Gwapo kayo ni. Pula-pula ni karne, no? Sa mga edad, may edad na. Sa may mga edad na, hindi na masyadong naglo-lose weight. Matibay na po sila sa kwan ba, sa biyahe. So, wala na kayo halos binibiling babae? Duha ako babae akong napalit duha. Hindi ka pa na, ano? Hindi ka pa natatakot yung babae mo yan, yung namatay? Kuan lang to dam, disgrasya gid siya. Disgrasya, Ged? Bakit? Maalon kasi. Maalon? Anong nangyari doon? Naipit sa kalabaw. Naipit siya sa kalabaw. Nalo ko sa kalabaw yon. Yan pala, disgrasya pala talaga yun. Tapos lakas pang ulan. Lakas ang ulan. Hindi kinaya ang lamig nga. Okay. So, hintay-hintay pa si Lilan dito. Kasi dalawa daw ang may-ari. Magpaalam pa doon kung kaya ibigay ng 95. Pero kung magpadagdag pa, bitawan na ni Lilan. Bitawan na. Kasi meron ding naghihintay. Parang tingnan din ni Steve. Baka kayanin naman ni Steve. Dito lang naman pinapakatay ni Steve eh. Si Kabeng Roger parang naginuktok doon sa nabili niya. Oh no! Okay lang man to ang pamimili. Akala ko ano talaga yun. Hindi magandang pamimili. Okay na to? Okay naman yun. Oo. Okay naman daw sabi ni Lilan Basta makapamasahe na yun Lan, okay na. Laban-laban. Tapos ginansya sa iba. Oh, wow na wow. Ano natin dito? Meron pa. Kaya tinatambayan talaga yun ni Lilan. Kalabaw oh. Sabi. Bagong lunang lang itong kalabaw. Si Steve, hindi yata kumakatay ng kalabaw? Hindi, baka lang Steve. Kalabaw ulit. Ganda ng mga kalabaw ngayon.
Dito banda. Oh. Kanina pa ito, hindi pa nabili. At least napasiyam na. Maganda na yun. Maganda ng pamilya yun. Mga kambing. Oh. Live animals. Kailangan yung mga sasakyan ngayon, live animals na yung nakalagay. Hindi na livestock. Ano ba? Live animals na. Dito kasi banda, mga alagain lang. Yan, mga alagain. Ganyan ito kalaki, oh. Tagal maubos ng mga kalabaw, ah. Siguro na pareho namin, naglelo talaga yung mga komprador sa pamimili. Dahil sa sobra-sobra na bang presyo. Ganda ng katawan ng kalabaw na to. Ito ang paborito ng mga taga-Katay doon sa Maynila. Malalaki. Nakapila na po yung mga kalabaw. Mga ganito po kalaki, oh, kinakatay na dito lang sa Bacolod. Ganyan ang kalalaking kalabaw. Kasi ang karni daw nito, pag ganito daw po, kaliliit na kalabaw, mukhang baka. Mukhang baka po ang itsura. Bata na kalabaw. Kaya binibili na po yan for katay. Minsan nga po, nag-PPM sa atin o nag-comment ang ating mga tagapanood. Sa dami daw ba ng kalabaw na dinadala doon sa Luzon, pag naghanap daw sila sa palengke, wala daw silang makitang karne. Baka nga daw po, kalabaw lang ang kinakatay, tapos ginagawang baka. Bahala na sila. So, nabili ni Kabiyahing Lilan, 95. Nabili ni Kabiyahing Lilan. 90 lang ang tawad ni Nalon. Dito na nila binigay kay Lilan. So, 45. Ay, 47.5. 47.5. Ganda ng katawan, oh. Solid, parang mabigat ba sa timbang. Si Bonnie naman, ito, oh. Kanina pa niya tinatawaran. Sabi ni Bonnie, bababa daw 50. Gusto na may-ari, 58. 58, tinatawaran ni Bonnie ng mababa sa 50. Pero ayun, oh, sinigawan na siya ni Lilan. Wag na yan, Bon! Ini-stop din sila ni Lilan, eh, kung nakita ni Lilan na tagilid. 8, 10 na ang nabili ng Kabiyahe team. Kuta na si Kabiyahing Roger. Kabiyahing Nalon, di ka nakabili. Lahat naman ng paradahan, mahal. Lahat naman ng paradahan, mahal. Di ka talaga makakabili. Kabiyahing Roger nga, mahal din daw ang nabili. Kabiyahing Lilan, okay ra ko, no. Ang tinawaran mo ng 90K, nabili niya 95. $4,300 ang tawad mo? Sino nakabili niyan? 4,600. Wallet niya. 4,600 ang bili ni Kabiyahing Roger. 400? 43 ang tawad ni Nalon. Nakuha ng 40. 180 ang baka, yun mo po. Mouse na. Oo. Hindi ko titawag bataan eh. Bago po muna painit, bago muna po. Grabe. Baka pang tawag pansin, painit. Pusa ko, pawisan ko, ano ba? Nakabili ka na, no? Isa. Magkano? 4,700. Saan na?
Doon na, tinaas na na. 4,700 ang nabili ni Danny. Kahapon, nakabili din si Danny ng dalawa sa'yo doon kahapon. Sinalon, walang nabili kahapon. Wala din ngayon, Lon. Wala ko na, mahal kayo. Baka kala ko tulog ka po, Victor. Tatlo lang lahat ang baka na nabili ni Nalon. Slow down talaga si Nalon ngayon. Ilang buwan na rin slow down si Nalon sa pamimili. Kaya ayaw ko sanang payagan si si Lila na pumunta ng Katayan, Jer. Wala ka nang makakasamang tagabili dito. Paano, Gerald? Si Lilan talaga yung sasama ngayon sa biyahe? Dani ang kumboy. Si Dani ang kumboy? Si Dani, si Latoy. Ah! Latoy. Tapos si... Ang galing ng team mo ngayon, Dani. Si Melvin. Si Melvin, si Dani. Ah! Hindi na basta-basta na. Hindi na basta-basta ang team mo ngayon, ha? Puro mga layod. Puro mga kusgan. Magbalot ko sa mga kumboy. Kung tanang puro stroke victim. Ah, puro stroke victim yung teammates mo. Puro mga lasinggo. Si Nonoy Edwin, isama mo na rin sa team. Dani, para makapamanila. Oh, para may drinking master kayong kasama. So, si Lilan, hindi payakan? Walang makakasama si Kabiyahe. Sinalon kasi parang naglilaylo na. Oh, pero bakit nakakabili naman sila? Oh, nananalo lahat ang pinamimili ni Lilan. Yan. Kunti na lang, may mabibili pa. Bon? So no problem naman po sa kita si Kabiyahing Nalon dahil nagsa-sideline po siya sa pagbebenta ng mga baboy. So medyo okay naman ang kita niya. Bili siya sa bundok ng mga baboy tapos dinideliver niya sa mga livestock auction. Kasi ngayon ang baboy mabili. Hindi ka mahirapan talagang magbenta kayo ng baboy. So okay lang yan mga kagandang buhay. Babalik naman siguro si Kabiyahing Nalon pag gusto na niya mag-concentrate sa pamimili. Sabi niya, mahal daw ang baka, pero bakit nananalo naman si Lilan? Oo. Pero nakakonsentrate lang siguro siya sa ibang kwan. Oo, wala namang pilitan kasi dito mga kagandang buhay. Kaya sabi ko dapat si Lilan, nandito lang muna sa tabi ni Kabiyahing Roger para may katuwang ba? May katuwang. Kaso lang wala po tayong tagapainom. Dahil uuwi po yung kapatid niyang si Castor. So, binibiro ni Kabiyahing Roger si Danny na siya daw ang kumboy. Ang kumboy kasi pagka natumba yung mga baka sa taas, kailangan mong patayuin. Ang laki ng katawan ni Danny. So fit lang po talaga sila Lilan, ganyan, mga katawan ba maliksi. O, hindi mabigat dun umakyat sa taas. Mga cowboy natin na mga bata pa. Sila JR, yun talaga yung... fit doon sa akyat-akyat sa loob. Para naipit pala yun, nadisgrasya pala yung baka ni Lila na yun ang nawala sa bakog kaya namatay. Kasi ayun o, quota na tayo. Anak ko, biyahe na naman po tayo niyan. Hindi talaga tinantanan ni Lila yung 45,000 na yun. 47,500 na. Ang patak. Yung kakaakit lang yun, yung sinasabi kong American cow, sabi ni Rohem. Solid din kasi ang katawan eh. Sa Kalabaw, Kabiyahing Roger, kamusta na ngayon ang presyuhan? Mahal. Mahal pa rin? Kaya hindi na uubos yung Kalabaw, no? Mukhang hindi nabibili yung mga malalaki. Ito po ay pangkatay lang ni Junjun daw sa Bacolod. Wala siyang biyahe ng Manila. Yung taga-Aklan, dito kinakarga nila Kabiyahing Roger yung inaarkilan nila si Junjun. 45,000. Papunta ng Aklan. Sila na yung magasolina, sila babayad sa barko, basta 45,000. Malinis na. Wala ngayon.
Mahal siguro, mahal nga. Tingnan mo, may cyst yung kalabaw, oh. Bukol siya, bata pa. So wala ka nang naispat, Kabeng Roger, na madagdag pa? Ano yan, Day? Merong suman? Aw. Maganda yung suman. Kumain ka na ba? Oo, dugay man mo, iyawan mo ko lahat. Oh, unfair. Unfair si Kabeng Roger. Sabay ka din sa dito doon. Sino yung mga tinaguan? Sa truck siguro. Papaipon ko sa kanila. Sa truck yan. Early City ra ako katatapan. Early City. City nga bilaboron. Walang Truly City. Early City. Wala ka kain. Wala, ano man, bibigay. Masyado. Ay, friend tayo sa Facebook. Oo. Ano ko, i-send sa inyo, sa iyo. Laging laging ubos. Pero mayroon na daw parating na capsules. Sabi ng doktor, sa capsules na lang tayo. Truly City para pumayat po. Lagi na lang out of stock. Kaya si Kabeng Roger hindi na makabili. Hindi tuloy-tuloy ba yung injectables niya? Kahit si Jerons, kahit si Brian. Ano pa? Ay tinatawaran pa si Kabeng Roger. Oh. Ito oh. Malaki pa. Malaki pa. Pero tambok ang tiyan. Kalabaw, standby. Oh, saan sila? Uy, mahan mo ako? Wala akong kasama. Doon sila, nandun na. Si Jojo, kuta na siguro to eh. Wala na dyan, mga tagyo. Wala na eh. Kay Jojo pala to. Ayun, makuno 6'5 na yun. Ano ito? Ang dami pa mga kaginamboy na tirang kalabaw. Kung bababa ang presyo sa mga tawad, maubos yan. May laman talaga pag tigmahal kung may sarili kang lamisa. O wave naman kayo dyan. Busog na ba kayo? Busog na. Busog na talaga yan. Oh, pag nanahimik na daw, busog na. Ito po yung ulam natin for today. Ayan, yung almusal natin. Talong, tsaka isda. Tapos may tayong sabaw. Ano yung inulam nyo? Karne pa rin? Manok? Kasi native? Oh, manok na native ang pagkain nila. Abali na native. So, ayan po ang team natin sa climax po ng ating pamimili, mga kaganang buhay, at nagbabayad na tayo. Pahabol si Nalon, nakabili ng isa. Oh. Para di po magulo ang pagbabayad, dito kami sa restaurant. Para sa listing at saka hindi magdoble-doble ang singil. Magkano yung nabili mo, Lon? 500. Tinambayan niya ang ating ahinti, oh. Kabili si Nalon. Hindi na zero si Nalon ngayon. Kanya-kanya na pong bayad sa mga nabili. Si Bonnie Boy, nakapila na rin yung kanyang babayaran. May mga naman yan, may mga okay. Ibig sabihin ba, dumaan na doon sa listing, doon po sa mga permits, dumaan na.
Kaya entitled na po silang makatanggap ng bayad mula sa comprador.